ko alam kung naririnig niyo ako ha. Hello? Mic test? Mic test? Hello? Anybody home? Char. May from the South! Andito na naman tayo ngayon ulit sa second vlog ko, Life in Isolation, na kung saan gagawa tayo ng introduction video ko kung ano yung magiging niche ko dito sa YouTube channel ko at iba pang mga personal information ko na gusto nyong malaman tungkol sa akin. So, bago nyo malaman kung ano yung magiging niche ko dito sa YouTube channel ko, wiki self-introduction muna tayo. Kung ano yung full name ko, kung ano yung edad ko, kailan yung birthday ko. Ang full name ko ay Shelomay Bayot Lebria. Not a Bayot na Bisaya. Bayot. Tagalog siya. I'm 27 years old at ang birthday ko is January 29, 1997. And I'm an Aquarius lady. Nanganak ako sa Imus, Cavite. Pero dito na kami ngayon nakatira sa Tagaytay City. Dito na kami ngayon nakatira for good. Yung angkan talaga nila mama is taga Tagaytay talaga. And si papa naman is taga Davao. Pero pinanganak siya sa Cebu. Meron akong older brother na doon nakadestino ngayon sa 13. May work siya doon. Pagaling ko naman, nadidistract ako. Teka, hugutin ko lang. Ako naman, gumagawa din ako ng ibang content sa TikTok, sa Facebook. Pero ang source of income ko is minsan nag-affiliate ako sa TikTok, sa Lazada, sa Shopee. So, gumawa ako ng ibang way para sa ibang source of income ko. Miss ko na rin magtrabaho sa labas. So, currently, nag-a-apply ako ngayon sa mga coffee shops dito sa Tagaytay para, syempre, mas malapit. Dati din akong live streamer sa Kumu, pero in-stop ko siya kasi mahirap makakota. Gustuhin ko man na magtrabaho sa Manila, pero yung pamasahe lang talaga lugi eh. Buti sana kung yung sweldo mo is mataas din. From Cavite hanggang Pasay, 100 plus yun. Kasi minsan nakapunta ako ng MOA. Ganun na yung pamasahe. Simula dito sa Tagaytay hanggang sa PITX, 120 plus yata. Pero kahit pa paano, gumagawa pa rin ako ng mga content na ganito para just in case na kumita ako sa YouTube or sa Facebook, sa TikTok, sa IG. Sa pinapangarap ko na maging isang vlogger din, maging isang content creator. Pero habang ginagawa ko yun, meron ako dapat source of income para, syempre, meron kang fallback. So rin kasi masasabi yung panahon. So, malay mo, diba? So, as of this week, magsisimula na akong gumawa ng mga contents ko, ng mga vlogs ko. At syempre, isa rin sa mga magiging niche ko dito yung paano ko ginagawa yung mga reels ko. Kasi gumagawa rin ako ng reels sa Facebook. And then sa TikTok, sa IG din. Kung gusto nyo mapanood lahat yon, follow nyo lang ako sa mga social media accounts ko dyan sa description box below. Nagsistart ako from scratch dito sa pagbablog kasi hindi naman ako professional editor talaga. Mula na rin akong matuto kung paano mag-edit ng mas mahaba pang mga videos. Continuous learning lang. Pagka hindi ka talaga professional, mag-start ka talaga from scratch, yung basic lang talaga. Pag gumagawa ako ng mga content, talagang sinisimulan ko lang kung ano lang yung kaya kong i-edit. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano yung magiging niche ko dito sa YouTube channel ko. Na rin doon, syempre, yung mga daily vlogs ko, yung mga daily life routine ko. Tsaka karamihan dito sa niche ko is happy vibes lang talaga. Hindi kasi ako madramang tao. Gusto ko yung content ko is happy lang, more on comedy. Nag-inspire talaga sa akin na gumawa ng mga content is sila Makoy Dubs, Steven Bansil, si Davao Conyo, tapos ibang vloggers na si Sir Gaby. So ako, habang nagvo-vlog, continuous learning lang din kung paano makakuha ng mga viewers or kung paano mag-edit ng mas maganda, from thumbnails to banners. Lahat naman ng mga YouTuber nagsastart talaga sa ganun at hindi talaga siya ganun kadali.
Minsan yung mga ina-upload ko sa Facebook ko, i-upload ko rin dito sa channel ko, yung mga ibang reels ko. Kasama na rin dun yung sa TikTok at saka sa IG. On real life content talaga siya. Like, me versus mom, mga ganong klaseng content. Magko-content din ako ng parang voice lang din. Yung vlog lang tapos boses ko lang yung maririnig nyo, ganon. Masasaya lang talaga yung i-vlog ko dito sa channel ko. Walang halong drama. Ko na talagang gustong mag-vlog simula nung pandemic kasi hindi talaga ako marunong mag-edit. So, nag-aaral pa talaga ako kahit mga basic lang talaga. Hanggang sa nakabuo ako ng isang content sa Facebook ko. Maganda rin naman yung naging resulta niya. Hindi ko in-expect na dadami agad yung viewers ko kasi gano'n naman yun pag nagsisimula ka pa lang at small YouTuber ka. Expected mo, mababa pa ang mga viewers mo. Pero, nag-enjoy ka naman sa ginagawa mo. Gusto ko ganun lang din ang mangyayari sa channel ko. So, sana mabigyan niyo ako ng chance na maipakita sa inyo yung mga niche ko. Mas makilala niyo pa ako maigi. Alam ko darating din yung panahon na itatanong niyo rin sa akin kung ano yung mga hili ko sa buhay, hobbies, mga interest ko. Alam ko itatanong niyo rin yan someday. Siguro ako gagawa ng 50 facts kasi hindi pa naman ako sikat. Nagpapaka-feeling vlogger pa lang ako kasi alam niyo naman, continuous learning. And paulit-ulit. So, mas more on akong nag-upload sa Facebook. Pero mga reels yun. Kasi mas madali naman siyang i-edit compare sa mga vlogs talaga na mahahaba. It took you long hours para mag-edit, lalo na kung baguhang vlogger ka pa lang. Hindi nyo natatanong, kahit hindi nyo itanong, sobrang introvert ako. Kaya ang content ko is life in isolation kasi mas gusto ko palagi sa bahay. And nung nauso yung mga online jobs, parang mas gusto ko na siya compare sa pagtatrabaho sa labas. Yun nga lang, hindi ka makakamit ng people unless mag-livestream ka. So, baka bumalik din ako sa pagla-livestream. Tatry kong mag-apply sa Bingo. Naman, makaka-interact pa rin ako ng mga tao kasi mahirap yung nandito ka lang lagi sa bahay. And I have to admit na meron akong social anxiety. Pili lang talaga yung mga taong kakausapin ko kung sino man yung mas komportable ako. Kahit ganun, unti-unti ko pa rin na labanan yung social anxiety ko. Kahit nag-online job ako, online-based job, is nakaka-interact pa rin ako ng mga tao. Isa rin din yun sa mga niche ko, life in isolation, mga ginagawa ko lagi dito sa bahay. Pero hindi mawawala dun yung hobby vibes lang. Kung hindi to magiging madali sa akin, pero kahit konti lang ang yung nanonood sa channel ko, itatry ko pa rin gumawa ng mga YouTube videos. Hindi ako nag-expect ng malaki agad. Kasi bilang isang small YouTuber, magsa-start ka talaga from the bottom. Kaya hanggat maaari, nilolow ko lang yung expectation ko. Kasi hindi ko rin masasabi, baka hindi talaga to para sa akin. But I'm still trying kasi wala namang imposible. Kahit sino ang pwedeng maging vlogger. Yung paggawa ko ng YouTube channel is to have fun sa mga ginagawa ko, magpasaya ng maraming tao through my reels and vlogs. Kahit introvert ako, meron akong comedy side. So, yun ang gusto kong ipakita dito sa channel ko at sa iba pang mga reels ko. Nagtataka siguro kayo kung bakit sa intro ko, lagi ko sinasabi na May from the South. Kaya from the South kasi tiga Cavite ako. Tagaytay, dito ako nakatira ngayon. Kaya from the South. Hindi na rin kayo ma-curious kung bakit ganun yung intro ko. Sanay na kayo para sa mga susunod na vlogs ko. Ganun ang intro ko, May from the South. Ngayon, alam nyo na. Kung nagtataka kayo kung bakit palaging ganito yung sign ko, kasi yun yung pinaka-favorite post ko pag nagpipicture ako, kaya ganyan. May from the South. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Siguro hanggang doon na lang muna. Maraming salamat ngayon sa panonood dito sa vlog ko ulit. Please subscribe to my YouTube channel. And of course, sa mga other social media accounts ko, please do follow me. Sa lahat ng mga sinabi ko about sa Reels, makikita nyo rin yan sa Facebook ko, sa Instagram, at sa TikTok account ko. Lahat yon.
iisa lang ang pag-uploadan ko. Para, syempre, mas makilala ko. Bear with me guys kasi sobrang bago lang ako dito sa channel na to at sa iba pang mga social media platforms. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to hit the like and subscribe to this channel. See you guys next week. Bye-bye!